magandang gabi po sa ating pong pinunong minorya. Sa katunayan po, ang cannabis, mas mamarapatin po namin tawagin siyang cannabis at yan po ang hihingin din po namin sa taong bayan na ito po ang itawag natin dito, cannabis. Kalimutan na po natin yung salitang marijuana. Doon po tayo mag-umpisa sa salitang cannabis sapagkat matagal pong nagkaroon ng napakasamang imahe ang marijuana, ang cannabis. Kaya po nagiging radikal sa matagal pong panahon, ito po ay ipinagbawal. Ito po ay isinamang kategorya sa mga tinatawag po nating mga nakakatakot at kahindik-hindik na mga droga. At katunayan din po, dito po sa Pilipinas ay itinuring itong napakasama at itinuring pong masasabing ito daw po ang nagiging dahilan kung bakit nagiging addict ang mga tao. Napakarami pong ibinintang sa halaman na ito. Sa katotohanan nga po, na-discriminate ng matindi ang halaman na ito. At hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito po ay matatawag nating parang dumadaan lagi sa apoy kapag pinag-uusapan. Pero katunayan po, ngayon lamang bago tayo nag-umpisa ng pagdinig dito, tinitingnan pa natin lang yung larawan, napapangiti na tayo. Lahat tayo parang nagbibigay na ito ng smile sa ating lahat. Ganun po kaganda ang epekto nitong halaman na ito. Napapa-smile na tayo. So, siguro po, panahon na para gawin na po natin talaga yung radikal. At yung po, yung pag-usapan natin kung ano po yung sinasabi po ng United Nations na ito po ay merong medicinal purpose. Yung po lamang mahal naming pinunong minorya. Ang cannabis po ay isang halaman? Opo. Opo. At yan ang kanyang scientific name. Opo, cannabis. Pag sinamit natin cannabis, very specific, alam natin na yan. Opo. Pag opo. marijuana, hindi ganun ka-specific. Ang marijuana po kasi, yan po ay binigay lang po yan nakataga ng mga Amerikano nung nagkaroon po ng immigration ng mga Meksikano sa Amerika at nagkaroon po ng yumabong ang kanilang kabuhayan, sila po ay maging maayos ang kanilang mga buhay, nagkaroon po ng parang pinag-initan yung ginagawang bisyo ng mga Meksikano. At yung panahon na po na yun, sila po ay tinatawag nitong mga Amerikano na ito daw ay parang nakakapagpademonyo, nakakapagbigay ng pag-iisip na hindi maganda sa mga Meksikano, kaya ipinagbawal po yan. Pero ang katotohanan, yan po ay gamot. Gamot ng mga Meksikano, kaya lang siyempre, alam nyo, pagka nakakasira ka kasi ng negosyo, maraming ibinibintang sa iyo. At isa po yan, pinangaralan na marijuana. Pero ngayon po, tanggal na po yung stigma na yon, mismo sa Amerika mismo, may mga estado po na bagamat federal, hindi pa po yan approved. Pero sa mga state po sa Amerika, pinapayagan na po nila yung medical cannabis at yung iba naman po ay recreational. Pero hindi po natin gusto ang recreational. Ang gusto po natin ay yung medicinal lang po. Kaya po sana, pinakikiusapan po natin ang ating mga kababayan, nakalimutan na po nila yung salitang marijuana, dito na po tayo sa cannabis. Dahil kaduktong po nung cannabis dito, ay yung tinatawag po na, kailangan ito, tama ang pagkakabigkas. Cannabidol? Cannabinoid. Muntik nang naging cannabinoid. Cannabidiol. Yun po ay ang nasa loob ng cannabis na yun po ang konektado sa atin. Yun po yung sinasabi ng mga siyensya at sinasabi po ng mga evidence-based na ito po ay yung nag-uugnay sa atin, sa katawan natin, dahil ito daw po ay nasa ating katawan mismo. Anong tawag doon?
pakilista. Kasi, ililista natin. Sige po. Okay. Opo, yung pong mga yun po yung nag-uugnay. Gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga doktor na nasa likod ko. Hindi ko po sila doktor. Sila po ay yung mga doktor na sumusuporta po dito sa ating ano. Ito po ang tawag doon, nasa loob po ng katawan natin ito. Endocannabinoid. Ito po yun. Natural. Opo, natural po yan na nasa katawan natin. At yan din po yung naandoon sa cannabis plant. Kaya konektado po. Hindi po ito parang alien sa ating katawan. Paano po explanation, no, scientific explanation at bakit natural sa human being may endocannabinoid and then meron din cannabinoid sa isang halaman? Ano po, paano ang explanation po nun? At saka yung dinagdagan nila ng salitang endo, so ibig sabihin nun, baka naman may difference po. Baka hindi naman exactly the same yun. Apo, napakaganda pong mungkahi po ng ating pinunong minorya. Hingi lang po ako ng 1-minute suspension para po mas maganda po ang paliwanag po namin. Ito pong mga sasabihin ko, pinunong minorya at sa ating pong ginoong Pangulo, ito po ay galing sa mga eksperto. Hindi po galing sa akin ito. Galing po ito kay Dr. Joey Ignacio. Siya po ang chief ng Cancer Institute ng Philippine General Hospital. Ito po ang explanation. Ang endocannabinoid, yun po yung nakukuha sa atin, sa tao. Yun po yung nasa atin, yung natural. Yun naman pong phytocannabinoid. Opo, yun naman po yung galing sa halaman. Pero parehas po silang cannabinoid. Ngayon po, ang ginagawa po nito sa katawan daw po natin ay binabalansi daw po nito ang mga hormones natin sa utak natin at sa katawan natin. Napakahalaga daw po nun. Sapagkat ito daw po yung nagdadala sa atin kung paano tayo mabubuhay ng balanse. Kumbaga, cool ka lang. Ganun po ang nangyayari. Okay. Yung pong yung pagnanais po na maging cool, di ba? Opo. Ano naman po ang relevance noon sa larangan ng medisina? Opo. Naku, napakaganda pong punto, mahal na Ginoong Pangulo. Sapagkat yung pong laging tinatanong ng mga tao kung bakit sila nagkakaroon ng cancer. Nagkakaroon sila ng mga mental health problem. Yung po ang lagi itong pinag-uumpisahan ay hindi balanse yung kanilang pag-iisip at ang kanilang katawan. Nagkakaroon po sila ng stress. Opo. Yun po ang isang gamit ng cannabinoid. Pagka iyon po ay meron kang sa katawan mo at ito po ay napapalakas mo, eh nagiging parang sa iyo po lahat ay balanse. Wala pong stress. Kasi yan naman po ay napatunayan na yan din po ay nasasabi din po ng science na talagang ang stress ang number one source ng lahat ng sakit. So ang cannabinoid, yes, ang cannabinoid ay ang kanyang iniepektuhan ay ang utak. Opo, ito po, babasahin ko po, nakalagay po dito. Buong katawan po ito, The endocannabinoid system, English po ito, boss, is also prevalent throughout the peripheral nervous system and human body, and its receptors and signaling pathways are present and active in areas including the male and female reproductive tracts and organ systems such as the urologic and gastrointestinal system. So lahat po, nako-cover po niya sa buong katawan natin. Hindi po question ng babae o lalaki. Basta ito po ay ang kanya pong gamit ay para po sa ating, ito po, ito po nga, napakaganda. The endocannabinoid system is a neuromodulatory system responsible for partial regulation of cognitive
and emotional processes in the human central nervous system, such as behavior, mood disorders, and neurologic disorders such as epilepsy. Yun po, Ginoong Pangulo. And then yung ating proposal na gamitin ang cannabis for medical purposes, yan po, ang gamit niya. Lahat yan. Opo. Para siyang wonder drug. Katunayan po, yan po ang, actually, Ginoong Pangulo, yan po ang matagal ng advokasya ng maraming tao. At ito rin po ang dahilan kung bakit sa matagal na panahon ay hindi po ito umusad-usad dahil totoo po ang sinabi po ninyo. Hindi man po siya makategorya na ito ay miracle drug o ano, pero ito po ay matatawag nating wonder drug sapagkat ito pong cannabis, wala pa pong namatay dito sa overdose. Yun po ang isang bagay na yun po lagi ang nating sinasabi na bakit yung ibang gamot na hindi naman galing sa halaman, pinapayagan po natin na nadyan sa mga ospital natin, nadyan sa mga butika natin, pero itong halaman, parang nandidiri po tayo sa halaman nito, ito po ay likas. At Ginoong Pangulo, wala pa pong namatay dito sa overdose. Katulad po ng halimbawa, ako na lamang po, ako po ay merong napakadami ko pong bali sa katawan dahil pagiging stuntman, pagiging action star. Nung ako po ay nagkaroon ng sunog, ang mga isinaksak po sa akin, talagang may Demerol, may iba't ibang morphine. Yan pong mga droga na yan, available, naandyan. Pero kapag tiningnan po natin, ang side effects nito, grabe pong addiction ang nakukuha ng tao dito. Pero pag kinumpara po natin sa cannabis, mas marami pong benepisyo ang binibigay ng cannabis dito sa mga nabanggit kong mga tinatawag natin synthetic drugs na nagiging dahilan pa para magkaroon ka ng sakit sa liver, sakit sa kidney, nagkakaroon ng komplikasyon dahil sa mga gamot nito. Ito pong cannabis, Ginoong Pangulo, wala pa po itong sa lahat po ng ginawang research at scientific matatawag po natin sa iba't ibang bansa na pinuntahan namin. Napunta po kami ng Israel, nagpunta po kami ng Prague, para makita po yung tinatawag natin na research base. At doon po talagang, naandun po lahat talaga, Ginoong Pangulo, ang gamot po sa mga tao na meron pong halimbawa, epilepsy. Ito din po ang ginagamit po doon sa mga nagki-chemotherapy na sa kanila pong pag-uwi sa bahay nila, hindi sila makatulog, hindi sila makakain, pero bibigyan po sila ng saksakan ng lakas ng mga gamot, na fentanyl, kung ano-ano, lalo pong nagiging gulay yung tao. Hindi po kagaya na pag binigyan po yan ng cannabis, kakain lang po yan at matutulog. Yun lamang pong dalawang yun. At ganun din naman po sa mga depression, na mga taong nadidepress. Pagka binigyan po ng iba't ibang synthetic drug, nagiging parang nadidevelop para magkaroon ng tinatawag na split personality. Hindi po kagaya na pag binigyan po ng cannabis yan, nakukontrol po ng cannabis at wala pong withdrawal. Ito pong lahat po ng claims or stories or anecdotes ng ating sponsor, ito po ba ay nai-report na sa isang scientific paper na reviewed by the peers of the authors, na mga eksperto din po? Opo, Ginoong Pangulo, kung makikita niyo po dito sa aking kaliwa, sila po ay mga doktor at sila po ang nagpapatunay na marami na pong lumabas sa mga journals na may kinalaman po sa mga gamot, sa mga may kinalaman po sa research,
At handa po kaming mag-furnish nito dahil pati din po nung nagpunta po kami sa Israel at sa Prague, sila po ay research-based din po. Handa po kaming mag-provide niyan po sa pwede po namin ibigay po sa inyo. At ito pong mga bansa na nagpapatupad na po ng medical cannabis. Ito pong mga bansa na ito po ay mga first world countries. Ano? Ito pong mga bansa na ito, katulad sa Europa, ito po ay sa Australia, may mga pag sinabi po natin na meron na po din yan. Sa Thailand, na kapitbahay po natin na, well, sa kanila, naging recreational na, pero sila po ay papunta na rin po uli sa medicinal. Bibitawan na rin po nila yung recreational. Babalik na po sila sa medicinal. Talaga pong lahat po na may kinalaman sa medical cannabis po ay evidence-based po yan. Hindi po yan matatawag na yung mismong United Nations po, sila po ang nagsabi na ito po ay pwedeng gamitin as a medicinal sa purpose po. I'm interesado po ko doon sa United Nations pronouncement. Can we get the name of the document, Mr. President? Opo, ano po yun? Sinabi, ito po. sinabi ng United Nations na Opo, cannabis opo. may we know the UN document number, etc., etc. Yes, opo. Yan po ay in-announce po yan under the World Health Organization. Ito po, hinahanap po namin para mabasa po. Bigyan na lang po ako ng kopya. Tapos, ang isa siguro maganda, Mr. President, is kung banggitin natin yung mga bansang umapayag na, ginawa na nilang legal ang medical use of cannabis. Yun po, siguro kasi ang ibang mga bansa nung ina-admire natin na stricto yung mga FDA nila, stricto yung mga health regulation, malusog yung mga kababayan nila. So, maybe. So, mga ilang bansa na po ba yan na 70 po. 70? 70. Kasi wag na natin po isa-isahin. Hingin na lang po siguro tayo ng listahan. Opo. Sige Opo. po, kasi sa pagdating po sa FDA, meron tayong, nung dinidiscuss natin ng FDA, meron tayong mga sinasabi na we look up to the FDA of other countries. Yes, opo. Malay mo na yung mga bansang tinitingala natin yung kanilang FDA na very accurate, very strict, very Advanced po. conscious of the health of their people, kung nandyan sila sa listahan, baka makumbinsi po tayo na meron silang alam na hindi pa natin alam. Huwag tayong magkunwari na meron tayong alam na hindi nila alam. Hindi ba? So, hingi lang po tayo ng mga 7 bansa. Ano po sa tingin ninyo ang pinaka sikat po na bansa dyan na wala nang kaduda-duda, inalaw na nila ang medical use of cannabis? Opo, una po sa lahat, pagka pinag-usapan po natin ang higpit at talagang nagpapairal po talaga ng batas nila ay Israel po. Israel. Number 1 po, Israel. Po. Andyan din po ang Canada. Canada. Opo. Ang Australia. Australia. Opo. Italy. Oh, Italy. Germany. Spain. United Kingdom. Opo. United States. Akala ko ba wala pa sa United States sa federal level po? Opo, wala pa po sa federal pero marami po silang Pero hindi state. po, wag po natin gamitin yun kasi Opo. ibig sabihin kung US pinag-usapan natin, makakahanap tayo ng state na hindi naniniwala. Tama po, tama po. Opo, palitan po natin. Switzerland. Opo, at siyempre po, Kaya pala maraming pumupunta sa IPU, Mr. President. nandito din po ang Netherlands. Siyempre. Opo. Okay. Ang Finland po, nandito din po. Sige France. po, okay na Opo. po yun. Marami. Opo. So mga ano yan, mga bansang economically developed, high standard of living, mga health services nila, magandang kalidad, mga living standards, opo. So, doon pa ba sa mga bansang yan, pati yung, pag sinabi ba nating medical use of cannabinoids, of cannabis,
are we referring to both THC and CBD? Opo, opo. Or, kasi ang THC, alam ko, yun yung merong addictive characteristic at saka Psychoactive po, hallucinatory or whatever, hallucinogenic. Okay. Okay. So, yun po tayo. Ito yung ang ating Philippine model is medical use of cannabis. Yung dalawang components ng cannabis ay papayagan nating magamit for medical purposes. Opo. Meron po kasing mga kategorya ang cannabis. Opo. Kapag sinabi po natin na CBD oil, yan po, ano ba yung CBD oil? Yan po, wala po yan na tama. Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan na nanonood, wala pong tama yun. Yung CBD po, para lang po yung kategorya noong mga iniinom natin ng mga omega, yung mga matataas po ang kanyang level ng omega, yung ganun po. No? Ngayon, yan pong, ang kategorya po niyan, food supplement. Kaya yan po, mga bansang Japan, yung bansang Australia, makikita lang nyo po yan sa kung saan-saan, yung bilihan ng CBD oil. Hindi po yan, makikita nyo po yan, pag umikot kay Japan po ito, ha? Sa Japan, pag lumakad ka sa Japan, makikita mo, may cannabis store. Yung cannabis store na yun, nandun yung mga oil na CBD. Wala po kasing tama yun. Walang claim yun na medical. Ano po yun? Food supplement. Opo, yun po yun. Meron din po siya na nagsasabi na meron siyang yung mga merong tinatawag po natin na rayuma, yung mga may rayuma. Yan, binibigyan po nun, sinasabi po ng mga matatanda na gumagamit nun na nakakatulog sila at higit sa lahat, gumaganda yung mga kasukasuhan nila. Yun po yung CBD oil. Ganon din po doon sa mga hindi makatulog, yan din po ang binibigay nila yung CBD oil. Ngayon, iba naman po yung THC. Yung THC po, yun po yung tama. Okay, yun po yung tama. Yun naman po, ibinibigay po yun sa mga makikiraan po ako. Wala po akong ibig sabihin na masama dito, kailangan ko lang pong banggitin. Na halimbawa po, meron pong mga bata na hindi na po nakokontrol yung kanilang, meron po sila, yung mga special children po natin, na hindi na po nakokontrol yung kanilang movement, minsan nasasaktan na po nila yung sarili nila, nabibigyan po yun ng may THC. Napatunayan na po yan, marami na pong video dyan na nakikita po talaga na yung bata ay violent na po talaga, sinasaktan yung kasama niya, sinasaktan yung sarili niya, pero pagka binigyan po ng THC, kumakalma. Ganon din po sa mga cancer patient. Alam niyo po, nakatulad po ng binanggit ko kanina, sobra pong pain ang nararamdaman ng mga cancer. Kapag yan po, patuloy natin binigyan yan ng mga synthetic drugs o mga heavy drugs, ang mangyayari po dyan, imbis na mapahaba, mapapadali. Kasi magkakaroon ng komplikasyon. Hindi po kagaya, pagka binigay po ang cannabis po, wala po yan side effect sa katawan natin, lalong-lalo na po kung oil o capsule o anumang bagay na hindi na kailangan yung lungs niya, no? Kasi po minsan meron din pong inhalation, pero yan po sa may cancer siguro, mas maganda na lang yung parang pagkain, ano? Mas maganda po sa kanya yon. Wala pong side effect ito. At higit sa lahat, kung masobrahan man sa ng kanyang ininom o tinake na cannabis, boss, matutulog lang siya at kakain. Wala pong mas matindi pang pwedeng mangyari sa kanya. So, yung po yung mga gamit po, no? Bukod po doon sa mga meron pong demensya, napatunayan po yan na Ginoong Pangulo. Nung nagpunta po kami sa Israel, dinala po kami noong agency ng cannabis doon po sa isang nursing home. Pagdating po namin doon sa nursing home, doon po 100% mga Pilipino ang mga caregivers. At 100% po ang ginagamit noong mga senior na merong demensya ay cannabis po. At ang nag-a-administer po ay yung mga caregiver. Talagang ito po ay pinapractice na po ito sa iba't ibang mga magagamit po sa iba't ibang sakit. Opo. Sige po.
mukhang yung ating mga regulations ay behind sa scientific developments or scientific findings. Kasi ang CBD would be treated as a cannabis extract, and that would be, possession of CBD would be punishable under our Dangerous Drugs Act, under an annex, yung highly regulated. And then, pero kasasabi lang ng ating sponsor, Mr. President, na ito ay walang tama na non-addictive, no effect on the psychology or on the mind, Mr. President. So, nagtataka rin ako bakit hindi tayo bakit parang ang layo pa ng ating level of understanding on cannabis extracts sa ibang bansa. Pero ang isa rin na nagtataka kami, marami kayong doktor, di ba, sa likod nyo Opo. o sa tumutulong sa inyo. Pero bakit ang kanilang asosasyon ay against? Yun pa sa research po namin. Pero pwedeng next time na natin pag-usapan, Sige Mr. po. President, no, Opo, yung opo. research namin, PMA is against the legalization of the medical marijuana, and yeah, then other 17 medical organizations. At marami pang iba, like for example, ano ang danger nito na baka malusutan tayo, then magiging, they'll allowed, Pilipinas kasi ito Mr. President na sponsor, alam natin na sa Pilipinas tayo, pag magbigay tayo na ngayon ng butas, loophole, alam mo na, for medical use, baka mauwi na sa recreational use. Kasi nga, may lusot na may hawak na. So yun po actually ang mga worry natin. Pero yung isang point din na gusto natin i-raise, sinabi sa akin ni Majority Leader, if ever daw gawin natin itong legal, merong ibang na-propose na dapat all imported. Di ba? Again, parang naisip ko, kung ginawa mo ng legal, bakit mo ngayon i-deprive pa kayo ng Filipino farmers to take advantage of this evolving and developing industry? So, lahat po yan pag-usapan natin sa Susunod. second part po sa susunod po ng ating interpellation. Magpapaumanhin na po ako sa lahat ng supporters po ninyo kasi because of the lateness of the hour, meron din kaming mga ibang appointments pa. Opo. Maraming I hope that we are ending on a high note. Are we ending on a high note, or maybe the sponsor can provide the high note for Opo, us? maraming salamat po. Una po sa lahat, bago po tayo magpatuloy sa ibang panahon at oras, gusto ko lamang pong ipaalam sa ating mga kababayan na ganun po talaga. Hindi po natin talaga lahat ng tao, sa lahat po ng bansa na isinulong ang medical cannabis, talaga pong may mga kumukontra. Hindi po natin yan maiiwasan. Talagang nandyan po sila. Pero ang katotohanan po, ang research po, ang magpapatunay na kailangan po ito ng ibang tao. Kung sila, palagay nila, hindi nila kailangan. Meron pong mga tao na nangangailangan nito. Ito po bang mga taong ito, gagawin natin at mananatili na lang na sila ay parang mga kriminal? Hahayaan po ba natin ang mga ina at ama ng mga batang special child na may epilepsy o merong matatawag po nating karamdaman? Hahayaan natin silang maging para na lang mga drug addict na bumibili ng kung saan-saan nito? Yung pong mga may cancer na wala namang pambili ng mga mahal na gamot, na pwede na lang silang i-subsidize ng gobyerno at sila bigyan na lamang ng medical cannabis. Ipagdadamot pa po natin yun. Ito po ay pinapractice na po, mga mahal kong kababayan, sa mga first world country. Kung sino po yung mga taong concerned sa kanilang mga citizen, ginagawa na po nila at pinapractice na po nila. Lahat po ng research ginawa na po. Tayo na lang po ang nahuhuli. Hindi po natin maintindihan kung bakit itong cannabis na to ay ginawa na natin isang parang demonyo dito sa bansa na ito
pero isa siyang anghel sa mga bansang progresibo, sa mga bansang naniniwala po sa tinatawag na organic, tinatawag na halaman, tinatawag po nilang mabuti sa katawan. Tandaan po natin na magkaiba po ang marijuana sa cannabis. Magkaiba po ang recreational sa medical marijuana. Hindi po sila parehas. Iba po yung mga two sticks na yan. Hindi po yan ang medical cannabis. Ang medical cannabis po ay pharmaceutical grade. Ito po ay gamot. Bakit po natin pipigilan na ang mabili ng mga taong naniniwala sa medical cannabis ay yung tama, yung alam nilang tunay? Hahayaan ba natin na sila ay makabili ng peke kung saan-saan silang bumibili? Bakit naman ipagdadamot natin sa mga taong ito? Yun lamang po, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. So with